depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Isa na yata sa mga pinakamahirap na i-apply na technique ngayong 2025 is yung sinasabing focus on this thing. Kasi kapag natutunan mo mag-focus sa bagay na ito, once you have learned yourself kung paano mag-focus sa ganitong bagay at huwag mag-focus sa depression, anxiety, at breakup problem, kapag natutunan mo na huwag mag-focus sa relationship at breakup problem, then also that will be the time that you will learn how to focus on these things na ituturo ko sa'yo. But please, watch the complete video. Hindi mo maiintindihan to kung hindi mo tatapusin yung buong video, and please like and subscribe. Comment lang kayo if you have a question. Sasagot na ako ng mga couple of questions, okay? So let's get right into it. Ano ba to? Ano ba tong dapat nating pag-aralan? Kasi ito, kapag natutunan mo to, siya na mismo ang mangungulit sa'yo. One thing that you will learn na dapat mo matutunan is yung tinatawag nating diversion. You need to learn how to divert your attention from breakup, from your ex. Lahat ng yon kailangan ma-divert siya or malipat yung focus mo sa mga bagay na mas kapaki-pakinabang, valuable, purposeful, and sounds like you will be happy once you prove na nakafocus ka dun sa bagay na yon. It is so much really hard for us na makapag-focus sa mga bagay na dapat talaga pagtuunan naman ng pansin kaysa mag-focus sa anxiety natin at depression natin at breakup natin. Kasi ganito yan. The more na napofocus ka sa breakup, the more na napofocus ka sa ex mo, the more na mas bababa yung chance na mabalik mo siya dahil yung panic mode, yung fear of loss, yung anxiety, yung depression, it will make you a little bit uncalm. At kapag hindi ka kalmado, your emotion will tense up. Kapag naging intense ang emotion, yun na rin yung time na you are not going to think properly. Kapag hindi ka nag-iisip ng tama, dadami ang blunder, wrong moves, wrong tactics, awkward moments mo. Imbis mabalik mo ang ex mo dahil sa kaba, takot mong mawala siya, mas lalo mo siyang itutulak palayo ngayon dahil yung mga decision mo, puro awkward na, wala sa lugar, tapos basag-basag pa. Ngayon, pag-aralan natin kung paano madede-focus yung attention mo para hindi ka masyadong ina-anxiety or sinusumpong ng kung ano-anong palaisipan at overthinking at makapag-decide ka ng tama. As I always said, diba? Lagi ko ito sinasabi, when the emotions are high, intelligence is low. So every time ng emotions mo, nag-overflow siya, yung katalinuhan mo, bumababa. At imbis na makapag-desisyon ka na medyo astig, cool at attractive, ang nagagawa mo, lalo mong sinisira yung sarili mo, kaka-overthink at kaka-overthink. That is why, yan yung isang bagay na pinaka-kinokontrol ko sa mga kliyente ko, the way they overthink. Alright, let's go ahead and find these 4 na bagay na pwede mong gawin para ma-defocus ka at ang attention mo is ilagay mo siya sa mas importanteng bagay. Kapag nagawa mo tong bagay na to, you will become the most intelligent person sa balat ng lupa. Alam ko mahirap itong mga to, but I want you to do it. Number 1, take risk na mawala siya. Hindi pwedeng habang buhay pabebe ka, malambot ka, iyakin ka, at pabebe ka. Hindi pwede yun. Okay? Ayoko ng ganun. Hindi ka uubra sa pagiging pabebe mo at pabebe boy, pabebe girl. Walang ganun dito. Once na nangyari na ang breakup, you need to learn to take risks. Una, ang relasyon nyo at ang ex mo malapit nang mawala. Mawawala na sa buhay mo, you need to sink in, wake up. Kailangan mo ma-realize na ang ex mo, wala na siya. That's the first thing that you need to do. Take risks. Kasi kung hindi ka magte-take risk at kung hindi mo i-accept yung what if na mundo, then you will just hide yourself into your own lies o sa sarili mong kasinungalingan. Kailangan mong tumakas sa sarili mong kasinungalingan at tanggapin ang katotohanan at kailangan mo mag-take risk na mawawala na talaga siya. Yun yung una mong dapat gawin. Pangalawa, para ma-defocus ka, kailangan mo na matinding disiplina. Huwag kang tamad. Huwag kang tatanga-tanga. Kung may trabaho ka, pumasok ka. Kung may dapat kang gawin, dapat may gagawin ka. Kung tamad kang pahila-hilata sa kama, tiniisip mo yung ex mo at yung breakup mo, mafe-fix ng ganun-ganun lang, tumayo ka. Isa sa mga pinaka-cure ng depression is actually working your body.
So, you need to have a physical activity na gagawin. Kung wala kang ginagawa, wala kang trabaho, mag-physical exercise ka. Kung may trabaho ka naman, trabaho lang. Pag uwi ng bahay, physical exercise. Kung sa bahay ka lang. Pero kung kaya mo lumabas at magtakbo-takbo at mag-jogging-jogging, then you can go ahead and do that as well. So, kailangan mong tapatan itong bagay na to para ma-defocus ka. Kasi hindi ka pwede mag-focus. Nga naman, no, kung hihilata ka nga talaga sa kama, lahat ng overthinking mangyayari. Believe it or not, lahat ng overthinking mangyayari kapag humilata ka lang sa kama. Ito naman ang pangatlong counter para makafocus ka sa sarili mo at sa dapat mong gawin. I want you to meditate yourself. Huwag mong i-meditate yung ex mo. I want you to meditate yourself. I-meditate mo kung sino ka ba, ano ba ang buhay na gusto mo, mag-law of attraction ka, think about it, meditate about yourself. Kainin mo yung meditation ng mga 1 to 4 hours, something like that. Huwag mo nang isipin yung ex mo. Dito sa meditation na to, I want you to give yourself a good vibe. Tapos, i-meditate mo. Basta tungkol lahat to sa sarili mo. Think about your plan, think about your future, think about your son, think about your daughter, think about kung single mom ka or single dad ka or anything like that, or kung meron kang mission sa life, meron kang focus sa life, meron kang goal sa life. I want you to overthink those things at sana pahalagahan mo sila at i-honor mo lahat ng iisipin mo para mas maging matimbang sila sa ex mo. And the fourth line, eto ang pinakamalupit na line, believe in yourself. You need that kind of confidence. Although nag-take risk ka sa unang sinabi ko na mawawala na yung ex mo, ang fourth natin is confidence. Kailangan mo maniwala sa sarili mo. Kasi kung walang maniniwala sa sarili mo, sino pa ang maniniwala sa'yo? But if you want the full access kung paano mag-get si ex back, punta lang kayo sa Philippine Dating Coach and message me for an advice or coaching session. One-on-one coaching and yun lang. Thanks for watching.